Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. May mga tanong tayo ngayong pagbukas ng 2025. Paano magiging sagana ang bagong taon kung ang kaba ng bayan mismo ay vulnerable sa pang-aabuso? Gaya na nakita natin sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paano magiging mabuti ang kapalaran natin sa bagong taon kung mukhang minamalas ang mga Pilipinong naghahangad na magkaroon ng gobyernong tumutupad sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, and good governance. Maraming salamat, Mr. Speaker. Una sa lahat, nais kong batiin ang ating kagalang-galang na Kamara ng isang manigong bagong taon. Happy New Year po sa lahat. Ang ibig sabihin po ng manigo ayon sa diksyonaryo ay sagana, may mabuting kapalaran, o kasiya-siya. Subalit sa bagong taon na ito, we have to point out, Mr. Speaker, na para bang may bumabagabag sa sambayan ng Pilipino. Sa pananaw ng representasyong ito, nagmumula ang pagkabagabag sa isang napakahalagang usapin na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan. Mr. Speaker, tungkol po ito sa mga reklamo ng taong bayan. Ang impeachment complaints na inihain laban sa nakaupong Vice Presidente Sara Duterte. Tatlo na ang nakahaing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ang unang reklamo ay isinampa noong December 2, 2024 at ang grounds for impeachment ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang ikatlong reklamo naman ay isinampa noong December 19, 2024 at ang grounds for impeachment ay betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Sa pagitan ng dalawang reklamong nabanggit, inendorso ng representasyong ito kasama sina Rep. Franz and Rep. Arlene noong December 4, 2024 ang ikalawang impeachment complaint, filed by 72 complainants mula sa iba't ibang sektor at grassroots organizations, kabilang ang 21 youth and student leaders. Doon naman iisa ang kanilang ground for impeachment, at yun ay betrayal of public trust. Malinaw, Mr. Speaker, na nagkakasundo ang tatlong impeachment complaints na pinagtaksilan ni Sara Duterte ang tiwala ng taong bayan. Public opinion, Mr. Speaker, is bending towards holding her accountable. Ayon sa isang survey noong December 12 to 18, 2024, 41% of respondents ay sang-ayon na ma-impeach si Sara Duterte. Ngunit higit pa sa mga survey, may mandato tayong mga mababatas na tugunan at iproseso ng maagap ang anumang reklamo na ihahain sa ating tanggapan, alinsunod sa prinsipyo ng checks and balances. Tungkulin din nating siguraduhin na may pananagutan ang mga opisyal hindi lamang sa ating sangay ng gobyerno, kundi maging sa iba pa. No official, not even the two highest officials of the land, is above public scrutiny in the name of transparency, accountability, and good governance. Ngayon, Mr. Speaker, may ilang naglalako ng ideya na ang impeachment di umano ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Hindi magiging mapayapa ang ating bayan hanggat walang pananagutan sa mga naluluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Ilusyon lang ang kapayapaan hanggat nananatili ang korupsyon at katiwalian at hanggat hindi nakakamit ang katarungan para sa ating mga kababayan na napag-iwanan. If people claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully and apply what it says to relevant contexts of the day. For example, Mr. Speaker, sabi sa Proverbs 29:4, sa New International Version, and I quote, "By justice, a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down." Mr. Speaker, sabi din po sa Proverbs chapter 28, verse 15,
Sa Filipino version, kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan. Kaya kaugnay noon, Mr. Speaker, may mga tanong tayo ngayong pagbukas ng 2025. Paano magiging sagana ang bagong taon kung ang kaba ng bayan mismo ay vulnerable sa pang-aabuso? Gaya na nakita natin sa confidential funds ng OVP at DepEd. Paano magiging mabuti ang kapalaran natin sa bagong taon kung mukhang minamalas ang mga Pilipinong naghahangad na magkaroon ng gobyernong tumutupad sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, and good governance? Paano magiging kasiya-siya ang bagong taon kung mismong ang nakaupong Pangulo ay umahad lang din sa pagpapanagot kay Sara Duterte at tinawag pa niyang waste of time ang impeachment? Sa makatuwid, aking mga kagalang-galang na kapwa mambabatas, hinihimok tayo ng taong bayan na panagutin ang mga dapat managot at tutulat ang kahit anong forma ng katiwalian sa gobyerno. Sa halip na ilagak ang pondo ng sambayanan sa mga kaduda-dudang gastusin tulad ng confidential and intelligence funds, marapat lamang na ilaan natin ito sa serbisyong panlipunan. Sa halip na upuan lamang ang mga hinaing ng taong bayan laban sa mga nakikita nilang tiwali at kurap na pinuno, dapat aksyonan natin ito sa lalong madaling panahon. Huwag po nating palampasin ang pagkakataon at agad nang harapin ang dumadagundong na panawagan ng taong bayan to impeach Sara Duterte now. Yan lamang po, Mr. Speaker. At muli, Happy New Year, manigong bagong taon sa ating lahat. Thank you, Honorable Manuel. Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. Ngayon po, ito po ang aking nakita na video. Actually, nung Lunes pa po ito. At ito pong video na ito ay nagsasalita si Representative Raul Manuel patungkol po dito sa INC Peace Rally. Alam niyo po, hindi naman ako madalas umaayon kay Representative Raul Manuel. Nung nakaharap niya si Digong sa Quadcom. Yan, medyo sabi ko, ayos yung mga pagtatanong, pag-uusisa, at pag-i-interpellate nitong si Raul Manuel kay Digong. Medyo naano pa nga si Digong sa kanya, parang nabuisit sa kanya si Digong, di ba? So ngayon, dito po, sa aking nakita na ito, na video, napanood na ito, ay sumang-ayon na naman ako. Kasi nga po, syempre, diba, hindi naman pwede na etong ginawa ng mga iglesia ay pakinggan ng ating kongreso. Bakit? Kasi magkahiwalay ang simbahan at ang estado. Separation of state and church. Yan po ay nakalagay sa ating konstitusyon at yan po ay alam ng ating mga kongresista at yan po ay alam ng mga ministro o mga nagpapalakad ng isang relihiyon o isang sekta. Ngayon po, para po kasi sa akin, okay lang na maglabas ng saloobin itong mga iglesia. Walang problema doon. Naglabas sila ng kanilang saloobin, naglabas sila ng kanilang mga kahilingan, pero hindi po ibig sabihin nito, papakinggan sila. Hindi po ibig sabihin nito, sila ang dapat na masunod. Yung pong nagpunta doon sa Quirino Stadium, sa Luneta, 1.5 million daw po. Estimate, 1.5 million. Ang atin pong bansa ngayon, ang populasyon ay 115 million. So more or less, ang Iglesia ni Cristo, pagpalagay mo na lang, nasa 5 million sila. Mababa po yan sa porsyento ng ating mga kababayan. Kung lahat po, kung lahat ng mga Pilipino ang tatanungin. Kung lahat po ng mga kababayan natin ay merong karapatang magsiwalat ng kanilang mga saloobin, ang gusto lamang ng Iglesia ni Cristo ay hindi po
ito aabot sa mga 5%. Pagpalagay mo na lang, nasa 3.5 million to 5 million ang kanilang bilang, hindi po iyon masasabi na majority ng ating bansa ay sumasang-ayon sa kanila. Dahil mas marami pa rin pong mga Pilipino ang may gusto na matuloy po ang impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi naman aabot sana sa impeachment kung etong si Sara Duterte ay sinagot na po sa Kongreso ang mga katanungan kung saan niya nilustay ang pera ng bayan. Hindi naman naaabot sana sa impeachment eh. Kaya lang, habang pong tumatagal sa pagiging pinid ang bunganga ng ating Vice Presidente, syempre, may mga grupo, may mga tao na naiisip nila na pinakamainam ay i-impeachment trial si Sara Duterte para, di ba, mabigyan ng pagkakataon ang mga kababayan natin na maipaliwanag niya, masabi niya kung saan po talaga ba nalustay ang pera ng DepEd at ng Office of the Vice President. So ngayon, dito po sa sinabi ni Sara na ito, sabi po dito, VP Sara Duterte thanks INC for organizing National Peace Rally. Pero ang tanong, yung pampanawagan ni Sara Duterte patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang mga sinisiwalat patungkol kay First Lady. Diba? Yon ay maliwanag na panggugulo sa ating estado. Panggugulo sa nagtatrabahong Pangulo. Yung bang panawagan ng mga iglesia ay susundin ni Sara Duterte. Kasi siya naman ang nanggugulo. Pamilya niya ang nangaaway sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila ang nagpasimula ng panggugulo sa ating gobyerno. Ngayon, natawa ko dito sa mensahe na ito ni Digong. Ang sabi dito, I would like to thank Eduardo Manalo and the Iglesia ni Cristo for organizing and mobilizing its members in today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, not the waste of government resource, not self-serving schemes, not divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve our people. So alam niyo po, ang dating nito para sa akin parang ang gusto yata ni Digong, kapag gumawa sila ng katarantaduhan, gumawa sila ng kasalanan, hindi sila dapat parusahan. Actually, meron nga pong mga ibang iglesia ni Cristo na nagsasabi na parang nagamit sila. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang lugar at kung sino po yung mga yan. Mga nakita ko sa GC, na pakiramdam nila ay nagamit po sila sa masamang mithiin. Hindi po malinis ang mithiin ng Iglesia ni Cristo dito sa peace rally na ito. Oo, mga nakaputi sila at mukhang mga malilinis, pero ang totoo po, sila po ay parang nagamit ng kanilang mga ministro, ng kanilang mga leader, dahil po pinapunta sila doon sa lugar na yon at ang sabi, wala daw pong pamumulitika, pero pamumulitika pong maliwanag ang kanilang ginagawa. Bakit? Saan ka ba naman nakakita na ang pangalan ng kanilang grupo, Iglesia ni Cristo? Naniniwala sila sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, ayaw nilang maparusahan ang isang taong magnanakaw. Ayaw nilang maparusahan ang isang taong nagkasala. Yan ba ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo sa Biblia? Yan ba ay turo na kapag may magnanakaw, huwag parusahan? Ang sabi pa dito ni Digong, this is what our country needs in these critical times. This is not critical times for our country, but for the enemy of the state. Sino ba ang enemy ng Estado? Si Sara Duterte. Sino ba ang kalaban ng Estado? Si Digong. So, hindi po ito ang kritikal na pagkakataon sa ating mga kababayan or sa ating gobyerno. Ito ay critical times para sa kanila. Bakit? Sila po ay pabagsak na ng pabagsak
palugmok na ng palugmok ang grupo, ang kulto ni Digong. Pati ni Kibulok, sama na natin yan. Ang sabi pa dito, not impeachment. Bakit? Not impeachment. May mga ebidensya ng pagnanakaw. May ebidensya ng pagpupuslit ng pera. Bakit walang dapat impeachment na mangyari? So, sinasakyan ni Digong ang sinasabi ng mga iglesia or pwede rin na nautusan ni Digong ang iglesia. Baka may utang na loob ang iglesia dito kay Digong. Dahil after ng makipag-meeting nitong si Digong sa leader ng iglesia, ay nangyari na po itong tinatawag na peace rally. Ang sabi dito, this is what our country needs in these critical times, not impeachment. Dati kang presidente, alam mo yan, kapag may nagkasala, dapat parusahan. Bakit ngayon, hindi po tama or hindi timing or hindi dapat ang impeachment? Kung may ebidensya ng pagnanakaw ng pera, kung may ebidensya ng malversation ng public funds, bakit hindi po dapat magkaroon ng impeachment trial? Ang sabi pa dito, not a waste of government resource. Not a waste of government resource. Alam mo pala yan, Digong, pero nung panahon mo, mas pinayaman mo ang mga Tsekwa at ang mga Tsekwa wala na ngayon dito sa ating bansa. Sila ay umalis na rito sa ating bansa, tangay-tangay ang mga ninakaw nila sa ating gobyerno o ang kinita nila sa mga maanumalyang transaksyon sa ating gobyerno. Not self-serving schemes, not divisive actions. Kaya pala, ikaw mismo ang nagsabi na ihiwalay mo ang Mindanao sa Pilipinas. At ang alipores mo na isang kongresista dyan sa Davao, ihiwalay. Yan ang solusyon ninyo sa hindi ninyo makaya na gobyerno. Hindi nyo mapasunod na gobyerno. Ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. We must unite. Sino kaya ang unang nagsabi, ang presidente natin, bangag! May bangag tayo na presidente. Si Bongbong Adek. Sino ba nagsabi niyan? Si Bongbong bangag noon, bangag ngayon. Adek ang ating presidente. Sino ba nagsabi niyan? Di ba ikaw, Digong? Yang sinasabi mong we must move forward as one, kayo ang sumira, kayo ang bumaboy sa gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. We must serve our people? No. Private citizen ka. Wala ka ng pakialam sa gobyerno pero bunganga ka pa ng bunganga at kapag hindi nasusunod ang gusto mo, nagmamarakulyo ka, nagmamaoy ka at kung ano-ano ang lumalabas na masasama sa iyong bibig. Kaya po, ako ay sumasang-ayon ngayon sa speech na iyan ni Raul Manuel. Tama lang yung sinabi ni Raul Manuel. Tama lang yun. Hindi po dapat isantabi ang impeachment trial dahil kailangan po na parusahan ang nagkasala, ang nagnakaw sa kaban ng bayan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.